Mga kwento ni Felmo. Napakataas ng tensyon naman nun. Habang papalapit si Kabusyo, tila ba sisitahin na ni Antoy ang aswang pero bigla na lamang itong gumapang ng napakabilis. Naglaho yun at nagmumura itong si Kabusyo. Hindi daw tumatalab ang kanyang panggapos. Sinundan niyo ng albularyo pero walang naabutan. Pagkabalik nito ay sinabi na lamang noon na bukas maglalagay umano siya ng alkontras sa mga aswang. Kumbaga, pampaasiwa para hindi makalapit. Hindi napapanatag si Antoy. Sa isip-isip daw nito noon bakit naroroon ang kanyang ama. Sila lamang ni Clarita ang nakakaalam dito. Bagay na naiintindihan kagad ni Clarita. Kinabukasan, hindi pumasok si Antoy. Nagtanong pa nga noon si Clarita kung bakit. Baka kasi sisantahin si Antoy noon. Pero ayon sa lalaki, nagsabi daw ang amo na kapag gustong magpahinga kinabukasan ay pwede. Gawa ng babad naman sila sa overtime noon. Buong araw na nakamasid sila kay Kabusyo. May mga nilagay ito sa paligid. Mga patpat na tinarak sa lupa. At nasa bawat kanto yun ng bakuran. Tapos itong patpat na ito, may nakalagay na tela. Nakaligkis lang o nakabugkos yun na may lamang tawas na pula. Nagsaboy din ng mga buto ng papaya. Ayon sa albularyo, ang papaya daw ay isa sa pinakamabisang pangbasag sa pagtatago ng mga aswang. Mas maigi na nga umano kung lalaking papaya kaso nga lang wala nang panahon para magtanim doon. Agresibo ang mga aswang at kahit anong oras ay pwede itong manghamak. Sila ni Antoy at Clarita nasa silid. Doon sila nakatanaw sa ginagawa nitong Becky na albularyo. Bali may 3 silid ang bahay. Nasa may bulwagan banda ang silid nila Clarita. Ang gilid nito, makikita doon ang malapad na beranda. Nasa mga sandaling yon ay naroroon naman si Tatay Irko na nagkukudkud ng niyog para gawing gata. Nautusan kasi ito ni Kabusyo na magluto ng gata at gawing lana. Lagyan ng asin at gaas nun. Gagawing pamahay dito sa tiyan ni Clarita. Konting kaalaman. Bakit asin at gaas ang ihalo sa lana? Unahin natin ang asin. Pangunahing pangontra sa aswang kaya hinihalo sa lana nun. Habang itong gaas naman pangpawala ng kabag kapag nahalo sa lana. Mabisa ito sa panghihilot tapos naaasiwa din ng aswang dahil nga sa kakaibang amoy. Sa mga babae, tandaan niyo itong mga aral na ito. Totoo at napakabisa nito. Baka kasi mabuntis kayo kaya sinali ko ng detalye sa kung paano gawin talaga. Itong si Antoy patingin-tingin sa kanyang albularyo. Sinisiko naman siya nitong si Clarita. Baka kasi nagdududa ang manggagamot na ito na aswang si Antoy. Walang hiyang yan. Tingnan mo nga kung anong klaseng titig ang ginagawa niyan. Ang lagkit eh. Tapos nagdududa yan. Kinikilabutan ako. Hangol sa kwan yan eh. Yung kwan ba yung kinikita sa pag-albularyo? Pinanglalalaki. Ay nako. Ewan ko sa'yo Antoy. Maliligo ako ah. Gusto mo ba ng masahe Antoy? Minsan ka lang hindi pagod eh kaya pagkakataon na mamaya yung anuhan natin. Isa ka pa. Kitang wala sa tiyempo. Sinisingit mo pa yung kahalayan mo eh. Kagabi lang para kang nabuhusan ng tubig na malamig. Ngayon, ang init mo na. Ito silang dalawa. Ganun mag-usap. Pero walang pikunan. Nung una lamang ang seryosohan. Yun naman talagang relasyon, di ba? Inabot ng takip silim si Kabusyo. Nagsisiga ng albularyo. Nagmistulang ulingan ng lugar gawa ng nababalot na talaga ng usok noon. Pagsapit ng gabi, matapos makapaghapunan ay kinausap sila ni Ma'am Busyo. Doon din kasi naghapunan itong albularyong ito. Kasalukuyang nasa beranda silang lahat. Maging ang kapatid na lalaki na Clarita ni si Ubel. May asawa na ito. Nasa babaan lamang ang bahay.
at alam nito ang sitwasyon na kinakailangang ilihim. Kaya panay si Ubel doon kasi nga ito lang sa lahat ng kapatid ni Clarita ang kasundong-kasundo niya. Magkakasunod lang kasi at katunayan magkaklase pa mga ito noon hanggang sa nagtapos ng high school. Pero mas matanda si Ubel ng 3 taon. Walang nakakibo sa kanila sa unang mga sinabi ni Kabusyo. Paano ba naman kasi? May napapansin ito. Ngayon lang ako nakaranas ng inaswang na hindi pa ganon kalaki ang tiyan. Magtatatlong buwan pa eh. Di ba ngayon naman ang sinabi nyo? Wala ba kayong nakaalitan? Napakaraming aswang yung nagtatangka eh. Kung may alam lang kayo sa kung ano meron ako magugulat kayo dahil maraming bakas sa paligid ng bahay. Mula doon sa babaan at sa ilog, napakarami. O di ba nga? Sino bang makakapagsalita? Dahil kinukubli nilang katotohanan nun. Kapag sinabi nila noon ang kung anong nangyayari talaga, mas magiging malala ang sitwasyon. Kakalat ang balita at talagang may masasabi sa kanila mga residente sa lugar. Baka nga katakutan pang pamilya nila Clarita. Wala naman akong matanda ang may kaalitan kami. Kilala mo naman kami, Kabusyo. Bakit nagtatanong ka ba ng ganyan? Malay ba natin kung natipuhan talagang nasa loob ng tiyan ng anak ko? Tulungan mo na lang kami sa pagtaboy. Wika ni Lolo Irko habang kamot-kamot ang ulo. Ito na nga, tinutulungan ko naman kayo. Pero sasapat ba ang pagtaboy lang? Hinahanapan ko ng paraan para na din matukoy kung sino ba yung aswang na yan. Pero dahil nga wala naman kayong kaalitan ganun lang at natipuan siguro itong nasa sinapupunan ni Clarita. Mas magiging madali sana kung malalaman ko lang ang ugat Ikaw ba, Antoy? Baka may kaaway ka dati. Wala akong maalala din, Kabusyo Yun na nga din ang gusto kong malaman Hindi na nagsalita ang albularyo. Babalik na lamang umano siya kapag pinuntahan na. Sa ngayon may mga alkontras sa lugar. Hindi makakalapit ang aswang. Hindi na dadaan umano sa orasyon kung kaya sa organiko na lamang. Kinabukasan, bumalik na sa trabaho si Antoy. Itong pamilya ni Clarita hindi gumagala. Bantay sarado ang dalaga. Kinahapunan, ayon sa kwento, itong si Antoy ay hindi umuwi sa bahay nila Clarita. Dumiretso mismo sa bahay ng mga magulang na aswang. Pero walang tao. Tumambay muli ito. Doon lang sa beranda. Gusto niyang linawin kung bakit hinahamak si Clarita. Samantala, nag-aalala naman noon si Clarita dahil nga hindi pa umuwi si Antoy. Naiisip ng dalaga na baka nagpunta sa lugar ng mga aswang. Gusto niyang ipaalam sa mga magulang pero mababahala lamang ang mga ito. Ang ginawa ni Clarita, pinuntahan niya si Ubel. Palim niyang sinabi na hindi umuwi si Antoy. Samahan umano siya ni Ubel gawa ng pupunta nila kung saan ito naroroon. Sa Aganaan ba? Hindi, umuwi yun sa kanila. Kagabi pa niya pinaparinig sa akin na pupuntahan niya muli Pero hinahadlangan ko. Kung hindi ako nagkakamali nagtungin sa kanila. Aayaan mo na lang kaya? Pakiusap naman Ubel, may motor ka naman Sige na, saglit lang tayo doon. Si nanay at tatay, paano na? Tanong ni Ubel. Ayon naman kay Clarita, aantay niyang matulog. Ihanda na lamang umano ang motor dahil sa oras na matulog na mga magulang. Sisibat na sila kaagad. Matutulog kayo mga yon? Binabantayan ka nga Basta wag ka na lang magreklamo. Tulungan mo lang ako. Patay ako nito kay tatay. Ako na lang yung pupunta. Saan ba banda? Sasama lang ako. Antayin mo ako dito Wala naman yung asawa at anak mo Bukas pa yung balik nila, di ba? Walang nagawa si Ubel. Umalis si Clarita. Umuwi. Itong mga magulang ay nakatambay pa sa beranda. Hanggang sa sinara na umano ang pinto nung lumalim na ang gabi. Pagkasilay naman ni Clarita sa silid ng mga magulang, nag-uusap ang mga ito. Tinawag ng babae si Tatay Irko. Ang sabi ay isasara niya daw ang pinto sa silid, matutulog na siya. Tumangulang ang tatay.
batid ni Clarita na hindi matutulog ang mga magulang. Kaya niya sinara ang pinto para hindi ito makapasok sa loob. Doon siya sa bintana dadaan palabas nun. Maingat nang tumalon at may sa pagka-ninja pa umano ang lapag. Walang kalabog. Nakayapak lang kasi si Clarita. Kumbaga, nakapaalamang yon. Dali-dali itong tumakbo pababa hanggang sa bumungad na kay Ubel. Pagkasampa sa motor, pinaandar kaagad ito. Nababahala daw si Ubel. Hindi nito alam ang mangyayari kapag dumating sa lugar. Ayon naman kay Clarita, kapag dumating na si Clarita siya na lamang ang papasok sa kakahuyan. Antay na lamang umano siya doon sa kalsada. Napakatapang umano ni Clarita ng mga sandaling yon. Yun na ngang nangyari. Pagkarating tumakbo ng mabilis si Clarita patungo sa kinaroroonan ng bahay ng mga magulang ni Antoy. Ni hindi niya na inisip ang matinding panganib. Pinairal ni Clarita ang matinding pag-ibig nun. May itsura si Antoy, Sir Seth. Tall, dark, and may itsura talaga. Kaya nga sinagot kaagad ni Clarita ang manliligaw niya ito. Hindi na pinahirapan. Hindi na kailayan kasi nga maski si Kabusyo. Nawiwili din kay Antoy nun. Hindi nalintana noon ni Clarita ang mabatong landas. Bukod pa dyan napakasukal nun. Mabuti at naaaninag niya kahit papano ang daanan. May buwan daw kasi pero hindi buo. Kumbaga, ikatlong silip. Hanggang sa may nabangga umano si Clarita. Dahilan para mawalan siya ng balanse at madapanon. Nasubasob ang mukha sa lupa. Napadaing ng malakas si Clarita. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niya ang nabangga niya sa daanan. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng babae. Hulmang tao ito. Hindi gumagalaw pero tao talaga. Antoy, ikaw ba yan? Tanong nito sa inaakalang si Antoy ang nakikita niya. Pero narinig niya ang mahinang hagikik nito. Tapos sa mga katagang, ikaw na mismo ang nagpahamak sa sarili mo. Naalala mo ba yung aswang na nasa kisame? Ako yon. Nung umalis ka sa bahay ninyo alam ko na kung saan ka patungo. Kaya inabangan na lang kita dito. Nagtayuan ng mga balahibo sa katawan ni Clarita. Umaatras siya nun. Kinakapa-kapa ang likuran dahil nga may mga nakaharang na mga maliliit na kahoy. Nakamasid lang pala sa kanya itong nilalang sa bahay nila lagi. Maya-maya ay kumaripas na ng takbo si Clarita. Sa pagkakataong ito ay hindi niya na alam kung saan siya patungo. Kung sa direksyon ba ng bahay nila Antoy o sa kalsada. Nagkasugat-sugat na umano siya nun. Kasabay naman ito ang pagsigaw niya. Tinatawag niya ang pangalan ni Ubel at Antoy. Maya-maya ay may humablot sa kanyang damit sabay kaladkad. Pinatungan siya ng nilalang sa kanyang dibdib nun. Madilim man pero yung mga mata umano nito, kitang-kita niya nun. Umaamag. Tapos ang dulas umano ng katawan. Madulas na mabalahibo. Ito na nga yung aswang na nakita niya sa kisame. Napakabaho. Napakainit ng katawan na tumutulo umano ang kung anong likido sa kanya mukha. Kung hindi siya nagkakamali, laway umano ito ng aswang. Pasalamat ka't may sumalba pa sa'yo. Ngayon wala nang tutulong sa'yo. Bitawan mo ko! Tulong! Tulong! Tingin mo ba'y may makakarinig sa'yo dito? Alam mo ba kung gaano pa kalayo ang bahay nila Antoy? Nung dinala ka ni Antoy, inaakala kong ipapakain ka sa amin pero hindi pala. Umuwi lang si Antoy para ipaalam na magpapakasal na siya. Aba, sumunod yung mga magulang ni Antoy sa kultura ng pamamanhikan. Paawal yun sa amin eh. Sumuway ang pamilya nila Antoy. Hindi pwedeng makisalamuha sa mga tao. Kung anong meron sa amin yon. At walang kultura-kultura. Kaya tutol ako. Ano bang paki mo?
Tsaka hindi naman aswang si Antoy ah. Bitawan mo ko. Hindi pa nagiging ganap na aswang pero dugong aswang siya. Itong aswang na ito ay pangalanan nating Sandro. Ayon sa kwento, hindi naman ito kaanak nila Antoy. Kauri lang. Matapos makapagsalita ay kinaladkad si Clarita. Tapos ay binuhat na para pang bata at itinakbo ng mabilis nun. Nagsisisigaw ang babae pero walang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa umakyat daw sa isang napakalaking puno itong aswang na tangan si Clarita. Lawaan umano ang punong ito. Nung makarating sa bandang gitna, dito na sinakal si Clarita at nabalian pa ng kanang kamay. Sa may bandang siko yung balda niya. Maraming sanga sa gitnang banda kung kaya mas nasasampahan ng nilalang. Batid ni Clarita sa mga sandaling ito na kakainin siya ng aswang. Hindi niya dama ang kanyang katawan noon. Waribay na manhid ang kalamnan. Kakagatin na siya umano sa leeg nang may bigla na lang dumating. Sinunggaban si Sandro. Nalaglag yun sa puno habang si Clarita naman ay nakasabit lang. Hindi makita ni Clarita ang ibababuhat ng napakadilim. Ilang mga sandali pa, may dumating na isa pang nilalang. Ito ang kumuha kay Clarita. Dahan-dahan siyang ibinaba ng puno. Laylay ng ulo ng babae nun. Hanggang sa nawalan na siya ng malay na mga oras na yon. Nagising na lamang ang babae na nasa bahay na siya ng mga magulang ni Antoy. Nasa sala ito at natatanaw niya noon ang biranda. Siya lang ang mag-isa pero may mga benda umano ang kanyang katawan. Ultimong yung siko niya may benda at nakaugnay sa kanyang leeg dahil nilagyan umano ng tali. Pilit na bumabangon ng babae gamit ng kaliwang kamay. Kumapit siya sa dibisyon at sumandal sa dingding. Sumigaw si Clarita. Tinawag ang pangalan ni Antoy. Pero ang bumungad sa kanya, si Ubel. Sumimangot ang mukha ni Clarita. Lumapit sa kanyang kapatid. Sinabi nitong nakauwi na si Ubel. Alam na umano ng mga magulang nilang nangyari. Ano bang nangyari? Ba't ako narito? Ariko. Humiga ka lang. Dinala ka ng nanay ni Antoy dito. Sinundo naman ako ng kapatid ni Antoy kaya ito, nalaman kong nangyari sa'yo. Niligtas ka ng nanay ni Antoy. Mali yung inaakala natin sa kanila. Napatulala na lamang ang babae. Hindi nakapagsalita. Parang langog sa alak at nakaramdam pa ng pagkahilo nang mabigla sa mga narinig mula sa kapatid. Ito ng twist, Sir Seth. Malupitang twist na nakakabaliw talaga kung iisipin ayon pa kay Clarita. Ang dami umanong naglalaro sa kanyang isipan. Pagkatakot, pagkasuklam at matinding pagtataka. Pagkatakot dahil nga sa nangyari at naroroon pa talaga siya sa bahay ng mga aswang. Pagkasuklam, hindi sa mga aswang kundi sa sarili. Dahil mabubuting aswang naman pala ang mga ito. At pagtataka kung bakit nangyari itong mga bagay na taliwas talaga sa kanyang inaasahan. Ilang sandali lang ay dumating ang nanay ni Antoy. Napakaraming sugat nun. May sa bisig, sa leeg, sa mukha at sa paa. Pero hindi man lamang makitaan ng nasasaktan. Inabutan ng tubig si Clarita. Pagkatapos ay sinabing, umalis si Antoy. May pinuntahan. Hinahanap niya ang tatay niya. Yun kasi ang nakipagbuno sa aswang na dumukot sa iyo. Yun din ang sumalba sa iyo noong hahamakin ka na sana ng aswang doon sa bahay niyo. Tumulong na lamang itong kapatid ni Antoy na si Ramon. Ayos ka lang ba, Iha? Masakit pa bang katawan mo? Ginamot ka na ni Antoy. Isa siyang bihasang albularyo. Mas lalong naguluhan si Clarita. Albularyo si Antoy. Malinaw naman siguro ang mga namutawi sa bibig ni Aling Emma noon. Dagdag ni Aling Emma, may mga gamot na ininom si Clarita. Mga organiko ito. Tapos ay pinahiran din ng lana ng aswang para mas madaling maghilom ang mga sugat. Ano po bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Panaginip pa to?
Parang hindi totoo eh. Hindi ka na nanaginip, Iha. Totoo ang lahat. Itong si Antoy ayaw lang tumira sa bahay na ito. Nagtalo kasi sila ng kapatid niya. Nagwala si Antoy dito at kung ano-ano lang ang pinagsasangbit na orasyon kaya napinsala talaga kami. Pero hindi kami galit sa kanya. Sinadya namin na paaralin siya ng karunungan para na rin kahit papano'y may masasandalan kami na isang albularyo. Pero nagbago si Antoy. Iniwasan niya kami. Masakit pero ayos lang. Ganun naman ang buhay namin mga aswang. Nagpapasalamat na nga lang kami kasi nga mag-aasawa na siya at nagpakita na dito. Pero alam kong ibang sinabi niya tungkol sa amin. Tama di ba? Kinamumuyan niya kasi kami. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay nitong matanda, binabantayan daw nila Aling Emma at Mang Diego ang inuupa ni Antoy habang kasama doon si Clarita. Kasi nga nagbanta umano itong si Sandro. Yung aswang daw na sumilip sa bintana doon sa boarding house. Si Sandro yon. Nauna si Sandro doon sa inuupahan nung makita ni Clarita ang mga magulang ni Antoy. Hindi daw siya ang tinititigan ng mga ito, kundi si Sandro. Kinumpronta nila Mang Diego ito at Aling Emma. Katunayan ay naroroon din si Antoy kasi nga lumabas naman ito ng inuupahang silid doon. Alam ni Clarita ito dahil naiwan naman daw ang babae sa silid habang umiiyak. Nagkaroon ng pagsasagutan. Huwag daw pakikialaman si Antoy. Pero may garbo si Sandro kasi nga dahil sa prinsipyo umano nila na walang aswang na makikipag-ugnayan sa mga tao, lalo na ang maging asawa pa ito. Ayos lamang umanong gawing albularyo pero wag na wag basagin ang prinsipyo na itinatagpa mula sa kanununuan nila ang kauri. Dagdag ni Sandro, matagal niyang sinusubaybayan si Antoy at si Clarita. Naghahanap lamang umano ito ng pagkakataon. Sumabat daw si Aling Emma. Pinapalaya nila si Antoy. Pinuputol na nila ang koneksyon dito para hindi na siya pakikialaman ni Sandro. Kahit masakit dahil nga anak daw nila yon. Pero matigas si Sandro. Ayaw pakawalan si Antoy sa lahi ng mga aswang. Nung gabing kamuntikan ng patayin ni Sandro si Clarita, mabuti na lamang at may nilagay na mga orasyon si Antoy sa bahay nila Clarita kasi nga nabasag ang pambulag ni Sandro. At dahil dito ay nakita nilang pamilyang aswang na nasa kisame. Alam ni Antoy ang galawan ni Sandro kaya ginawa nito ng paraan ni Antoy nun. Yung albularyo umano na Becky nun, walang alam ito sa malalimang aral sa lihim na karunungan. Mga karaniwang bagay lamang ang kayang gawin. Ni hindi daw nagawang makilatis noon si Antoy. Hinanap ni Antoy at ni Mang Diego si Sandro. Kapag hindi napatay yun, malamang ay maipaparating noon ang balita sa pinakamatandang aswang at pinakamalakas sa kanila. At kapag nangyari ito ay mas lalala ang problema. Itong pamilyang ito lang kasama ang naroroon sa unahan ay purong magkakadugo. Tumaliwas kami sa prinsipyo ng kauri. Kami lang din ang hindi nanghahamak ng mga tao. Bagay na noon pa man pinag-iinitan na talaga kami ni Sandro. Pero huwag mag-alala, Iha. Kahit anong mangyari, ipaglalaban namin ang anak namin. Lalo ka na, magkakaapo na kami sa'yo. Magkakaapo kami mula sa dugo ng mga tao. Habang nakikinig si Clarita, hindi namamalayan ng babae na umiiyak na siya. Damang-dama niya ang pagiging magulang nitong si Aling Emma. Damang-dama niya rin noon ang pagiging mabuting aswang. Labis siyang nakonsensya sa mga pagdududa niya dito. At nakukonsensya din siya dahil nga na kinamuhumuyan ni Antoy ang mga ito. Patawarin niyo po ako, Aling Emma. Sana mapatawad niyo din po si Antoy. Pagkaasiwa at pagkamuhi ang umiral sa akin nung malaman kong aswang po kayo. Pasensya na po talaga. Ano ka ba? Ayos lang, oy. Matagal na naming pinatawad si Antoy. Katunayan ay kami dapat ang manghingi ng tawad eh. Tsaka Iha, pwede bang tawagin mo na lamang akong nanay? Madrama ang tagpong yon pero pagkatapos ng pag-uusap, dito na nabaling ang atensyon ni Clarita sa sitwasyon.
ngayon ni Antoy. Gaya ng nabanggit ni Aling Emma ay tinutugis daw nito si Sandro. Malamang ay hindi madali ang mga hakbang nito. Lalo na kapag nakarating na sa punto na ipaalam na ni Sandro ang pagtaliwas ng pamilya nila Antoy doon sa pinakamatandang aswang. Naiisip ni Clarita na baka yun ang pinuno. At dahil sa pinuno ito, posibleng napakaraming alipores nun. Nagpahinga si Clarita. Pero yung diwa niya, naroroon kay Antoy. Inaasikaso siya sa mga sandaling ito ni Aling Emma. Si Obel naman at kapatid ni Antoy na si Ramon, naroroon sa biranda. Nag-uusap at magkakasundo ang mga ito. Naririnig pa ni Clarita ang hagikikan kasi nga may sa pagkapilyo din itong kapatid ni Antoy, na para lamang ding si Obel. Sa mga sandaling yon ay mataas na ang araw. Mainit sa labas pero malamig sa loob ng bahay. Pagkatapos daw siyang asikasuhin nitong si Aling Emma, naglinis yon sa bahay. Kung kaya naman na wala roon ang kakaibang amoy na waribay malansang isda. Hanggang sa dumating na ang mga magulang ni Clarita. Si Tatay Erko at Nanay Elise ay dumating bigla. Tinuro pa rin ni Obel ang lugar kung saan banda. Inutusan ito ni Antoy na papuntahin ang mga magulang sa lugar nila para maging isa na lamang ang iisipin, lalo na't nasa peligro talagang sitwasyon ng bawat panig noon. Para bang reunion naman o. Nagpang-abot ang pamilya ng babae at pamilya ng lalaki. Ito mga magulang ni Clarita. Ganoon na lamang ang paghingi ng tawad kay Aling Emma. Parang si Clarita lang din na nanghingi ng tawad buhat ng pinagdududahang masama ang mga ito. Kung hindi lang daw dahil sa mga namutawi sa bibig ni Antoy, hindi mapapasama ang mga imahe nila noon. Si Antoy din kasi nagsabi na masasama ang ugali tapos inaming mga aswang pa. Tumawa-tawa lang si Aling Emma. Walang ibang sinasabi kung di ayos lang. Ang importante, nagkakaintindihan na sila. Pero may isa pang problema. Ito na nga at yung lakad nila Antoy at Mang Diego. Kinabihan ay dumating si Antoy kasama si Mang Diego na may mga sugat din. Sa mga puntong ito ay naging panatag na si Clarita. Pero hindi nakaligtas sa mga sermon nito si Antoy. Pinagalitan ni Clarita. Pinamukha nito ang mga sinabing pagkamuhi sa mga magulang. Malakas ang pagyawyaw ng babae kung kaya't rinig talaga nilang lahat ang mga sinabi nito. Si Antoy, parang pusang nabuhusan ng tubig at hindi nakakibunon. Ang sabi ko naman sa'yo, ano't ano pa man yung magulang mo pa rin. Walang iya ka, dinamay mo pa ako. Oo, aswang pero dapat nilinaw mo. Tapos ngayon albularyo ka pala. Maloko ka, Antoy. Kung hindi lang kita mahal nako. Kung sa bagay, sino ba namang mag-aakala eh? Ano, kamusta yung lakad? Ito man ang mga magulang nila. Nakatameme. Naroroon sa beranda. Nakatingin sa malayo na parabang walang narinig. Pero mahahalatang nahihiya ang mga mukha nito. Kwan, hindi namin naabutan eh. Bukas babalikan namin. Kumain ka na ba? Nay Emma, ano po ba yung pagkain dito? Para sa aswang? Hoy, walang iya. Karaniwang pagkain lang. Aswang sila pero kumakain lang na karaniwang pagkain. Sa'yo na din ang galing na masasama sila, Antoy. Ano kaya sa tingin mo yung isipin ko? Sumabat na noon si Tatay Erko. Siguro ay hindi na nakatiis. Ang sabi ay wag na daw pagalitan si Antoy kasi nga pagod dito. Ipagluluto na lamang ng makakain. Tutal ay may dala naman umano silang baon nun. May damit pa. Basta Sir Seth, makikitang nagkakasundo na lamang silang lahat. Para bang namamanhikan na rin ang mga ito. Gawa ng bagong maghapunan na pag-usapan ng kasal. Parehas ayaw dumating sa punto na naipanganak ng bata bago pa ikasal yon. Sa lalong madaling panahon, dapat makasal na. Kung pwede sa susunod na buwan. Si Ramon, Mang Diego at Antoy ay sa labas nakabantay. Si Clarita kasama ang nanay ni Antoy at si Nanay Elise, naroroon sila sa may sala at nasa harap nilang gasera. Si Obel at Tatay Erko ay nasa biranda yon.
Nakahiga si Obel habang itong si Tatay Irko nakabungad sa railing sa tinatanawang paligid. Ang sabi ni Aling Emma, walang lalabas sa oras na may mangyari. Sutil o may sa pagkamarahas itong si Sandro. Kung umasta, akala mo kung sino. Kahit pakauri lang din nila. Hindi ito kaanak. Ibang angkan ang pinanggalingan. Pero dahil nga sa pinakamatandang aswang, pinagbuklod lahat ng mga kauri upang mas lumakas ang depensa kontra sa mga tao nun. Napakalaki umano ng posibilidad na naipaalam na sa pinakamatandang aswang ang sitwasyon. Pinangalanan ni Aling Emma ang matandang aswang pero tawagin na lamang natin itong Bitangkol. Gabunan sila pero nabibilang sa ikalawang uri, na kung saan naman ang pagpaparami ng aswang ay sa pamamagitan ng paghawa. Parang balbal lamang ito pero mas malakas sumano. Ang pagkakahalintulad ay gumagamit din ng langis na ubod ng bantot. Habang nagpapaliwanag si Aling Emma, bigla na lamang itong naudlot. Tumayo. Dahan-dahang sumilip sa bintana. Nagkatitigan noon si Nanay Elisa at Clarita. Ito namang si Ramon ay nagkumahugyon sa pagpanhik sa bahay at ginising si Obel. Nataranta naman si Tatay Irko. Pinapasok sila sa loob ni Ramon sa baywika ng, "Huwag kayong lalabas. Hindi makakapasok dito ang mga aswang na kalaban. Basta huwag kayong lalabas. May isinagawa na si Antoy. Kami na ang bahala sa labas. Nay, pakibantay na lang sila dito at baka mataranta tapos lumabas ng bahay." Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Clarita. May kalaban. At malamang ay may mangyayari na naman. Itong si Aling Emma ay nakasilip lamang sa siwang ng bintana noon hanggang sa nagkalabugan na daw sa may silong. Napapitlag si Clarita kasi nga natatapat ito sa kung saan sila naroroon sa itaas. Sa mga sandaling ito, si Aling Emma ay harapan nilang nakitang nag-anyong aswang. Kitang-kita talaga yon ni Clarita. Para umanong nagkabali-bali ang mga buto dahil naririnig niya yung paglagotok. Napakabilis ng pangyayari. Naging ubod ng pangit na ito at hindi na makilala ang mukha niya. Nagsalita yon. Gasgas ang boses. Ang sabi ay wag daw magpanik. Tumangulang si Clarita. Habang itong si Nanay Elis nagro-rosaryo na noon. Itong kalabugan para bang nagbubunong aso. Tinig na dinig ni Clarita ang kakaibang angil. Kasabay noon ang boses ni Antoy na animoy may sinasangbit pero hindi niya maintindihan. Angil, ungol, alulong at kalabugan ang namumutawi sa paligid. Hanggang sa itong si Obel, napasigaw. May nasa beranda daw. Walang ano-anong tumayo si Clarita. Kahit hirap na hirap ang katawan. Sinandalan nito ang pinto para hindi mabuksan ng kung sinong aswang na nasa beranda nun. Tumulong sila Obel at Tatay Irko. Kahit wala pang pumipwersa sa pinto, nakahanda na sila sa pagharang dito. Hanggang sa nagwawala ng aswang sa beranda, binabangga nitong pinto. Nagsigawan silang lahat doon. Hindi na magkawari sa kung anong gagawin. Mabilis namang kumuha ng itak si Tatay Irko. May itak kasing nakita ito doon sa may sulok ng bahay. Sinusundot ang aswang sa siwang ng pinto. Napakalakas nun. Kahit tatlo pa sila na tumutulak sa pintuan pero nayayanig pa rin ang mga ito. Kamuntikan pa umanong makapasok pero tumulong na si Aling Emma. Hanggang sa biglang umatras ang aswang. Kumakalabog sa beranda. Parang may kinakatay na baboy. Hindi alam ni Clarita ang nangyayari sa labas kung kaya itong kwentong ito. Hanggang doon lang sa naririnig niya noon. Kumalampag ang hagdan. Sinilip ni Obel. Ayon dito sa kapatid ni Clarita, may nakahandusay umano sa may hagdan. Aswang at may nagkakahabulan daw sa unahan. Itong nakahandusay sa hagdan ay maaaring yun umano ang humaras sa pinto. Patuloy pa rin ang pagbubuno pero yun na,
hanggang sa pakikiramdam lamang talaga sila noon. Hindi na magkamayaw sa kakaiyak si Clarita, lalo't hindi niya na naririnig ang boses ni Antoy. Matagal na tapos ang pangyayaring yon. Si Aling Emma lumabas na. Doon ito sa bintana dumaan. Umaapaw umano ang tensyon nun. Gusto nang lumabas ni Clarita. Nagwawala na rin ito. Inaawat naman siya ni na Tatay Irko at Ubel hanggang sa muling nagkalabugan sa silong. Sabay-sabay silang dumapa sa sahig at sumilip sa ibaba. Kitang-kita daw ni Clarita ang napakabangis na aswang. Namumukha niya ang postura. Parang si Sandro. May alingas-ngas sa kakahuyan. Wari ba'y nagsidatingan pa noon. Sumilip si Ubel sa bintana. Ang sabi ay napakarami umanong aswang sa labas. Mas lalong umantig ang tensyon. Itong nasa silong, may umatungal. Yung tipong sobrang nasaktan. Tapos kakaibang ungol na wari ba'y binabawian na ng buhay. Sinilip nila pero pumapabor daw yon sa madilim na bahagi kung kaya hindi nagiging malinaw. Maliban na lang kanina na natatapat sa may sala nun. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Narinig ni Clarita ang boses ni Antoy. Kaya naman pinagbuksan niya ito. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil ang daming dugo sa katawan ni Antoy. Inaakala ni Clarita na may malalang sugat ito pero nagwika si Antoy ng, hindi ko dugo ito. Dugo ito ni Sandro. Patay na si Sandro pero naririto si Bitangkol. May ilang aswang na pasulpot-sulpot pero inuna ko si Sandro. Kamusta yung tatay mo? Si Nanay Emma lumabas doon siya dumaan sa bintana. Hindi ko alam kung nangyari sa kanila. Basta tinutulungan tayo ng mga kaanak namin na nakatira doon sa unahan. Sila yung mga dumating. Marami. Sinasalban nila tayo. Sana naman walang masawi sa kanila. Wika ni Antoy sa may kuha sa sinturon na wari ba'y katawan ng ahas na nakasabit sa may kusina banda. Bumalik yun sa baba. Susunod sana si Clarita pero hinila naman siya ni Ubel at sinabihang, "Baliw ka ba, te? Paano kung may mangyari sa'yo? Hayaan mo na sila. Sila lang naman na may kakayanang makipagpatayin sa kapwa nila eh." Lampas sa ating gabi. Natahimik ang lugar. Mga huni na lamang ng kulisa patagapas na mga dahon sa mga puno ang naririnig ni Clarita. Hanggang sa bigla umanong bumagsak ang malakas na ulan. Napakatagal humupa. Marami pang tulo ang bubungan. Sobrang nag-aalala ang babae gawa ng walang umaakit sa hagdan. Walang bumalik. Wala si Ramon. Wala si Aling Emma. Wala si Mang Diego. At lalong wala si Antoy. Sinipat nila ang labas pero wala talaga. Limitado ang kanilang nakikita gawa ng madilim pa. Bukod pa dyan ay malakas pa rin ang ulan. Walang ginawa si Clarita kung hindi ang mag-iiyak. Palipat-lipat ng bintana. Hindi napapakali. Para bang iniwan na ng katinuan ito. Hanggang sa nag-umaga na lang, nung may konting liwanag ng silangan, dito na lumabas si Obel. Nakabuntot si Clarita. Nanlaki ang mga mata nila noon gawa ng nagkawasig-wasig talaga ang mga damong talahib. Itong lupa, nagkawasig-wasig din na animoy sobrang tindi ng pagbubuno noon. 4 na aswang ang wala ng buhay. 1 nasa hagdan, 2 sa silong, at 1 ay doon banda sa may kakahuyan. Sinuring maigi ni Clarita isa-isa ang mga ito. Bagamat may wangis pa ng aswang pero mahahalata na ang posturang normal. Mabalahibo pa rin pero kaya ng kilatisin. Yung isa sa mga labi na nasa silong, si Sandro. Wala ni isa sa pamilya ni Antoy ang naroroon sa mga labi. Ibang aswang ang mga ito. Nung tuluyan ng sumikat ang araw, dumating si Aling Emma. Kalmado. Maraming sugat. Dagdagan ang mga sugat nito sa katawan. Mabilis na nagtanong si Clarito kung kumusta na ang iba. Si Antoy buhay. Si Ramon kasama ni Antoy.
Si Diego, hinahanap ko. Naghabulan sila ni Bitangkol. Hindi ko masundan ang bakas kasi nga kung saan-saan ang direksyon galing. Napabuntong hininga si Clarita sabay tangunon. Gumaan ang kanyang pakiramdam na malamang buhay si Antoy. Ang agam-agam na lang noon ay ang katanungang, buhay pa ba si Mang Diego? Maya-maya ay dumating si Antoy. Hindi napigilan ni Clarita ang salubungin ito habang umiiyak. Nagyakapan sila nun. Umiyak din si Antoy. Hindi dahil sa nakaligtas siya kundi, patay na si Tatay Diego. Napatay niya rin si Bitangkol. Nay, pasensya na pero wala na si Tatay. Paparating si Ramon. Dala-dala niya si Tatay. Dala-dala niya yung katawan ni Tatay. Bumuntong hininga at tumango lamang si Aling Emma. Sinabing kahit papano mano ay hindi nagpadaig at pinanindigan talagang sariling prinsipyo na taliwas sa prinsipyo nila Bitangkol. May dangalang pagkamatay niya, anak. Yan ang pagkatandaan mo. Kahit buhay ng magulang ay kayang isugal, mailigtas lamang ang mga anak. Hindi nakapagsalita si Antoy. Napaluhod na lamang ito at umiiyak. Maya-maya'y dumating si Ramon. May kasama itong dalawang lalaki na buhat-buhat ang katawan ni Mang Diego. Itong isang lalaki ay bitbit ang ulo ni Bitangkol at sinabi noon na wala na ang pinuno. Sino na daw ang titingalain ngayon? Malaya na kayo. Wala nang dapat ipag-alala pa kung gustong mamuhay na parang karaniwang tao. Walang hadlang. Antoy, pwede bang ikaw ang humalili kay Bitangkol? Nay, hindi pwede. Tao po ako. Kaya nga anak, ganoon na nga. Ikaw ang hahalili, pero tao dahil namumuhay na kami ng normal. Ikaw ang hahalili at ikaw ang titingalain naming lahat. Makinig kayo mga kauri ko. Ito ang dati ko pang sinasabi sa inyo na may isa na hindi magiging aswang. Magiging albularyo na sasandalan natin. May hindi kami pagkakaunawaan pero ano't anuman ay nangyayari na yon. Ngayon ay ngayon at nagsisimula tayo ng bagong yugto. Hindi aswang kung hindi tao na tayo. Kung may sumpong, lumayo at umiwas pero kapag wala, makikibagay tayo sa mga tao. Kapag may gumawa ng masama, ang anak ko ang papatay sa inyo. May nagsidatingan pa. May mga bata pa nga umano. Ang iba dito mga kalaban pero lahat walang nagbigay ng komento. Isang pahiwatig yon na sumasang-ayon ng mga ito na magiging tagahalili, si Antoy. At sa pagkakataong ito ay hindi sa panig ng aswang ang prinsipyo kundi sa panig ng tao na. Nakakalungkot man-umano ang pagkamatay ni Mang Diego pero naging hudyat yon para baguhin ng mga aswang ang buhay nila. Lalo na yung sumasang-ayon dati sa pinakapinunong si Bitangkol. Tinanggap ng buong buo ni Clarita ang kung anong meron kay Antoy. Maging sa mga kaanak nito. Gayon din naman ang pamilya at mga kaanak ni Antoy at iba pang naroroon na kauri. Tinanggap din si Clarita at ang pamilya niya. Bukas sila sa isa't isa. Matapos lang magligpit ang mga labi, parang walang nangyari. Pumanaw si Mang Diego pero tila ba tanggap na tanggap nila ito. Ganun umano ang mga aswang. Parang hindi problemado kapag namatayan. Parang tanggap na ang kapalaran sa anumang mga sandali. Naikasal si Antoy at Clarita. Doon lang sa bahay nila Antoy naganap ang kasal. Pastor ang kumasal. Nag-a-adjust pa umano mga aswang noon kasi nga naasiwa talaga ang mga yun sa simbahan. Ginagawan pa ng paraan ni Antoy sa kung paano ito malayang makakagalaw nang hindi matatakot sa mga pangontra. May mga ilang mga pangontra na hindi takot ang mga aswang na ito pero gusto ni Antoy na sa lahat-lahat na Para bang tao na talaga. Makalipas ang ilang buwan ay naisilang na ang unang anak. Ito ang kuya ko. Akala nyo ako ang unang anak no? Kuya ko po. At nasa barko siya ngayon. Nagtatrabaho.